Ako po ba? Bukas sa pwesto mo, balik sa pwesto mo. Narito tayo mismo sa opisina ng mga online lending application na ni-raid ng National Bureau of Investigation at ng PAOK sa Makati City. Ang sinasabi ng PAOK, itong mga online lending application na ito ay nangaharas ng kanilang mga kliyente sa paniningil nila ng mga utang. Inaresto ng pinagsamang puwersa ng National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission at Securities and Exchange Commission ang ilang empleyado ng We Will Tech Corporation sa Makati nitong January 31, 2025. Sa bisa ng dalawang search warrants mula sa Makati City Regional Trial Court, kinalampag ng mga otoridad ang dalawang palapag na nagsilbing opisina ng nasabing kumpanya. Walang gagalaw ng mga laptop ha. Maaaresto ang mga empleyadong mapatutunayang may koneksyon sa mga pangaharas ayon sa NBI. Sasailalim sila sa inquest proceedings at dapat makasuhan sa loob ng 36 na oras ayon sa batas. Nakuha ng mga otoridad ang mga computer at iba pang mga kagamitang ginagamit upang singilin at kalaunay harasin ang mga nagkakautang. May mga script at spills din ang mga empleyado sa paniningil. Ginagamit ng kumpanya ang mga aplikasyong Peso Wallet app at Credit Cash app kung saan pinoproseso mismo ang pangungutang. Isa si Catherine, hindi niya tunay na pangalan sa mga biktima ng panggigipit. Una po kasi lumabas doon 20,000. Okay. Tas pero after ko po mag-sign up, ang sabi 1.5 na lang. Okay. Tapos nung na-credit na po, 900 na lang. Pero palit ng palit, pero ang babayaran ko po yung malaking amount pa din. Tapos sobrang liit pa, mga 1 week lang po. Pero bago pa yung due date, nag-i-email na po sila ng nagmumura. Nagmumura, tapos pag pinagbabantaan po yung pamilya, yun, tapos ipapabarangay daw ako, ipapakulong daw ako. Nakakaya po kasi hinaharas po ako eh. Nakakatakot po lalo na sabi po nila yung may patong na daw po ako sa ulo, tapos pupuntahan daw po sa bahay pati po yung pamilya ko. Mataas din daw masyado ang interes ng mga lending app, lalagpas sa 35% ng orihinal na presyo ng perang inutang mo. Mayroon ka lang 7 araw na deadline upang magbayad. Kapag ikaw ay pumalya, magsisimula na ang mga pangharas. Mula sa simpleng pangungulit sa iyo at sa iyong pamilya, umaabot sa puntong nagbibigay na ng death threats ang mga empleyado. Before pa po kami mag-apply ng search warrant, marami na rin po kaming mga na-discover na online na access nila yung mga contact list ng mga borrowers nila. Although may permission yun sa app pag magda-download ka, pero yung pag-retain ng mga contact list gagamitin sa paniningil, sa pangaras, beyond yun sa permission na binibigay mo. Tapos yung iba, na-access din yung gallery. Tapos kung meron kang mga masela na pictures o videos, ginagamit din nila pang blackmail. Sino yan? Pulis ba yan? Meron kasi kami tinitingnan dito na may possibility na yung ibang mga dating nag-cooperate ng POGO is nag-switch na sa ganitong loan scamming. But this is not new, Yusek, actually. Yeah, POGO, pero mas nag-active. May mga nahuli na kasi tayo before na ang nagpapatakbo mga Chinese nationals. So we will be checking on this grupo na to kung ito is the same group na involved before. Kasi yung mga nauna namin na-check, mga grupo rin sila ng mga magpupugo eh. Kaya lang, ito kasi mas tago sila dito kasi nga mga 1, 2 hanggang 3 tao lang na foreign nationals ang nagpapatakbo nito at karamihan ng mga keyboard workers nila ay puro Pilipinos. May dahilan din ng PAOK kung bakit nakatutok na sa mga online lending applications ang mga otoridad. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng mga otoridad ang relasyon ng mga online lending application sa iba pang mga scamming activities na nakakaperwisyo sa ating mga kababayan. Jaira Bulgado, Rappler, Makati.